Ito basta itong buong area na to dati open lang talaga ito kasi dati tiyataniman ng mais. So ngayon makita nyo medyo magubat na siya. So ito yung pinaka-advocacy po talaga natin na maibalik yung sigla ng ecosystem dito sa farm. Welcome to Isabela. Ito yung farm natin dito sa Ilagan, Isabela. So makita nyo pagkapasok na ganyan, puro palayan dito sa both sides. So sa loob niya nandun yung mga kakao natin. So samahan nyo kami. So itong section ng farm namin, ito yung pwede natin masasabi na pinaka magandang illustration ng agroforestry. So makikita nyo dito, ito yung mga kakao namin maliliit pa. So last year lang ito tinanim. Tapos dun sa background, makikita nyo, ito yung mga mahogany sa taas. Tapos sa kabilang side, nandito naman mga puno. Meron kayo itong mangga, may jumelina, mahogany. So itong mga mahogany dito, karamihan dito tinanim ng mga 2012 siguro. So itong mga kakao dito, last year lang tinanim, so medyo may pa sila. Pero yung dito kasi, both sides nung tinaniman natin, puro windbreakers. So pag may bagyo, both sides nung lugar protected yan against wind. So itong buong straight, puro kakao po yan, ganyan. Dito sa section na to ng farm, dati itong tinataniman ng mais. So ang ginawa natin, nagtanim kami ng isang hilera na puro windbreakers din. So may nyog, may mangga, may santol dyan. Tapos alternate yan. So itong section na to, tinanim natin siguro 2 years ago. Para at least may naka-establish na windbreaker dito sa lugar na to. Tapos ngayon, nagtanim tayo ng isang hilera naman ng kakao ulit. Padiretso at paganon. So dati itong open area na tinataniman ng mais. So ngayon, ko-convert natin siya sa cacao agroforestry na farming method. Right. Dito sa section na to ng farm, so ang ginawa naman natin, nag-incorporate tayo ng ilang-ilang dito. So hopefully magkaroon siya ng effect dun sa mga prutas na madedevelop. So makaka-effect siya sana siya sa aroma. So yun, itong section na to may dalawang ilang-ilang dito, tapos puro kakao na. Yung isang kakao doon may bunga na. Ito ay mga na to, siguro mga 3 years old na itong mga kakao na to. Lahat ito hindi ito grafted. So dito sa section na to ng farm natin, nagtanim tayo dito ng mga hybrid lakatan. Galing to sa UP Los Baños. Ito ay hybrid lakatan na may resistance against bungee top. So binili natin siya 2 years ago. So ngayon tinanim natin, naka-intercrop naman siya ulit dun sa mga kakao. Itong area na to ng farm, medyo challenging siya i-develop kasi open area talaga to dati. Kasi tinataniman rin ng mais, pero ganun din katulad dun sa isang section natin, puro puno na itong gilid. Mga lang to, 10 years ago din, mga naitanim, halo-halo rin siya na lumber trees para meron din tayong windbreaker. Tapos dito sa area na to, dito naman yung mga robusta na kape. Medyo wala pang hinog yata. Wala pang hinog pero kita nyo may bunga na siya. Ayan robusta yan. Resistant naman siya masyado sa sa init dito sa Isabela pag summer. So normally mga December, January, February diyan nagsa-start mahinog ito. Kaso ngayon wala pa. Ito, rami. Ito, dito tayo. Ayan, ito. Tama. So itong mga kape, mas nauna namin ito itanim kaysa sa kakao. Siguro
2012, 2013 pa itong mga to. So ito lang sila sa medyo masukal na area ng farm. Robusta yung mga yan. Ito basta itong buong area na to dati open lang talaga ito kasi dati tiyataniman ng mais. So ngayon makita nyo medyo magubat na siya. So ito yung pinaka-advocacy po talaga natin na maibalik yung sigla ng ecosystem dito sa farm. So dati dahil since open area to, wala masyadong mga ibon dito. Ngayon pag maririnig nyo, medyo nakabalik na rin yung mga dating ibon na nakatira na rin dito. Survive naman sila. So itong part naman ng farm, dito yung mga mature trees na natin. So ito yung mga nauna na itanim dito, siguro mga 2019 to, sa gilid lang ng bahay. Ito yung mga masisipag mamunga. So karamihan ng mga harvest namin dito na nanggagaling. Usually mga 4 or 5 years old na trees, yan yung mga masisipag bumunga dito sa farm. Yan. So normally, ito yung madalas natin na kinukunan ng kakao. So makita nyo yan. Medyo marami siyang bunga ngayon. Medyo maulan lang pero yan, dami niyang bunga. Ay, dito, dahil bunga oh. Tatlo. Isa doon. So itong section na to ng farm, ito yung mga pinakauna natin na nataniman. So mga siguro mga 2017, 2018 yata. So ang ginawa namin, nag-iwan kami ng seedlings dito. Tapos yung lolo namin, si Lolo Petronio, siya yung nagtanim dito sa gilid ng palayan. So makita nyo, mature na yung mga puno dyan. So nakaka-harvest na rin tayo dito sa section na to ng farm. So ito yung madalas iniikutan ng lolo namin nung lumalaki pa itong mga farm na to. So sa gilid siya mismo nung palayan. So itong section na to ng farm, ito naman yung mga kakao sa ilalim ng Gemelina. So dati puro Gemelina lang to. So nung na-acquire natin yung lupa, ginawa natin, i-retain natin yung mga Gemelina para meron pa ring cover sa taas, saka protection against sa typhoon. Pero yung ilalim, tinanim natin ng kakao. So kita nyo, medyo mature na. So siguro ilang months na lang magsa-start na rin ito mamunga. So yun. Medyo curious tayo kung ano yung mga flavor profile na mabubuo ng mga kakao natin dito kasi naka-intercrop sa Gemelina. So hindi siya ganoon kadalas na ginagawa sa mga kakao farm. So excited tayo na makita kung ano yung magiging effect niya sa flavor profile ng mga kakao na makuha natin dito. Section ng farm, medyo mataas to, upland to, siguro mga 300 meters above sea level. So ito yung farm na kailangan mong mag-hike na, ito yung part ng farm na kailangan mag-hike ng konti. So noong 2017 dito kami nag-start magtanim ng kakao. So yung mga kakao dito, itong mga to dyan, ito yung mga matatanda na naming puno. Pero katulad nung nasa baba, dati rin itong sobrang open na area. Sobrang init dito pag summer. And tiyataniman to ng mais ulit. So ang ginawa namin, nag-start kaming recently lang din magtanim nitong mga nyog, kunting kakao din, tapos may mga mulberry dito para magkaroon tayo ng canopy cover din sa mga kakao na itatanim natin. Although may mga nasimulan na tayo dito na mga isang section. So tuloy-tuloy yung pag-develop nito. So nakikita nyo may mga 2-3 year old kakao na dito. Pag summer sobrang init dito. So nakita natin na nagsusurvive naman yung mga kakao.
So yan, tuloy-tuloy yung pag-develop. So dito rin tayo nag-harvest ng mga bunga natin dito sa mga mature na trees natin. So ang ginagawa natin dito sa mature trees, makikita nyo, sobrang kapal ng dahon yan. Hindi natin masyado pinupuron kasi may mga trespassers dito na nangunguha ng kakao. So ginagawa natin at least kahit paano may tago ng konti. So ito yung kakao natin na hinayaan natin na kumapal yung dahon para matakpan yung mga bunga niya against sa mga nagte-trespass at namumulutan ng bunga natin. So makita niyo dito sa loob, ayan, marami siyang bunga. Doon sa loob, ayan, may hinog dyan. So yun, kailangan namin mag-adapt dito. Although advisable nga na mag-pruning ka, kaso nga lang dito nga sa atin, since may mga namumulutan ng kakao na hindi naman natin kilala, kailangan namin mag-adapt. Pero kaya tanggalin ko pa rin to ng mga kahit yung ang tinatakal ko na lang dito yung mga water sprout hindi ko na masyado pinupurod. Ayun o. Lalaki po. Ito pa What's up? Nice. Yes. Pwede na rin yan. Okay na rin. Ayun. 1, 2, 3, 4. Ano yan? Makinis yan. So makita nyo, kahit walang balot ng plastic yung natin, okay pa rin naman siya, makinis, walang damage. So medyo buenas tayo ngayon, December, season talaga natin dito sa farm. So, yan, medyo marami tayong na-harvest. Kita nyo naman. Yan. Dito pa lang yan sa taas. Meron pa tayong mga puno doon sa baba. Ganda nito. Frame. No? Sige. Kailangan natin ng family system. Section ng farm natin, hinayaan lang natin to dito. So, wala masyadong maintenance dito. Hindi tayo nagka-fertilizer. So, kaya din sabihin na organic itong mga kakao na yan. Organic kakao. On your own siya. Mga survivor. Ayun, so imagine, bago namin tinaniman itong area na to, open lang to, taniman ng mais. So ito, may mga sumisibol na ng mga nauna namin tanim dito. Mostly dito mga pang shade na start. Pero this year, since established na itong mga windbreakers saka shade natin, nag-start na tayo magtanim ng mga bagong kakao dyan. So itong sa kabilang side, nakikita nyo, parang gubat na rin talaga siya. Ano lang yan, medyo kalbo na yan dati. Ito medyo gubat na yung itsura niya. So yan yung gusto natin, na nababalik yung biodiversity ng lugar. At the same time, kumikita rin tayo through kakao farming.